Isinulat niya ang pai-314 sa palad niya, at sinabi niya sa alien, na alam ito ng lahat ng advanced na sibilisasyon. Ang numerong ito ay ang ratio ng circumference at diameter. Lahat ng advanced na sibilisasyon ay alam ang numerong ito. Kung ganoon, ano ang susunod na 3 numero? Pagkatapos, isang pamanghamanghang eksena ang nangyari. Isang tap ay kumakatawan sa 1, na siyang 3,141. At pagkatapos, 5 tap ay 31,415. Excited na tinanong ni Boyka ang kasunod na numero. Ngunit hindi niya inasahan na mukhang ang alien ay may sense of humor din. Pero ang eksenang ito ay nadala sa assistant. Masyado mataas ang IQ ng alien na ito. Pero hindi ito iniintindi ni Boyka. Gusto pa nga niyang matutong magsalita ang alien. Lalo pang nadalala ang assistant. Paano kung makatakas ang dalawang katalinong alien? Ano na ang mangyayari? Pero ito ang eksaktong nais mangyari ni Boyka. Maging ang ideyang, pababayaan niyang mag-parasite ito sa tao. Para tingnan kung pwedeng makipag-usap. Kahit pa, may napili na siyang tamang tao. Hindi lang ipinapitan ng eksenang ito ang posibilidad ng matematika bilang paraan ng komunikasyon. Kundi nagbigay rin ito ng nakakatakot na tanong. Ang talino ba ng alien na ito ay galing sa pag-parasite sa tao sa spaceship at minana ang memorya at kaalaman ng host? Kung ganoon na, ibig sabihin ay kaya ng alien makuha ang impormasyon ng host sa parasitism. At ang panganib nila ay lalaki ng napakabilis. Ayos mga kapatid, maligayang pagdating sa paliwanag ni Gugua. Alien Earth Episode 7. Sa nakaraang bahagi, sinunod ng hybrid na si Slayly ang utos ng taong itim mula sa Wayland. At ikinulong si Dr. Vaya sa silid ng alien. Hinayaan siyang ma-parasite ng facehugger. Pagkatapos ay dumaan siya sa ventilation duct. At pinaladkad pabalik sa sariling kwarto si Dr. Vaya. Dahil walang alam si Slayly tungkol sa alien. Sinubukan niyang buksan ang mga paa ng facehugger upang painamin ng tubig ang doktor. Siyempre, ang facehugger na nasa parasitic state, agad na lumaban. At gamit ang buntot nito, mahigpit nitong sinakol ang leeg ng doktor. Sa sandaling iyon, kumatok ang hybrid na batang itim. Si Slayly na may isipan ng bata, hindi makahanap ng danilan para tumanggi. Kaya napilitan siyang magbukas ng pinto. At nang makita ng itim na bata ang kalagayan ng doktor, agad siyang nabulat, ngunit pinakalma siya ni Slayly. Walang magiging problema ang doktor, sapagkat hindi rin alam kung ano ang mangyayari kapag na-parasite ng facehugger. At maging, hinilin pa ni Slayly ang tulong ng itim. Nabuhatin ang doktor papunta sa dalampasigan. Dahil nangako ang lalaki, napakakawala ng doktor kapag napuman na niya ang alien. Dapat din pansinin na ang kanilang usapan ay kaakibat ng imahe ng 3 unggoy sa pader na sumasalamin sa satirang tumutukoy sa mga taong nagbubulag-bulagan sa mga maling gawain, sa moral o batas, habang bitbit ng dalawa ang doktor at naghihintay ng elevator. Sakto nilang nasalubungan, hepe ng seguridad na si Laubay nakara-rating sa base. Ano ang ginagawa ninyo? Ano? Yung taong nasa spaceship, patuloy siyang nakikipag-usap sa utak ko. Nasalubong namin siya. Sinabi niyang dalhin ko siya sa dalampasigan. Alam ko. Ang ibig kong sabihin ay bakit tayo dumaan sa daang iyon? Ang pinakamabilis na daan papuntang dagat ay ang security elevator. May nangyaring kakaiba, hindi sila pinigilan ni Laubay. At sinabi pa niya sa kanila, ang pinakamabilis na ruta papunta sa dalampasigan. Marinit ka na, sapat na patunay ito, na alam ni Laubay ang lahat. Ngunit ang dalawang hybrid na may isip bata ay walang kamalay-malay. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang pakay niya. Kasunod nito, pumunta si Laubay sa silid ng mga alien. Nasaksihan ang malagim na eksena. Nadiskubre rin niya ang insekong alien na kayang tunawin ng metal, na kinakain ng electrical box. Ang paraan ng pagkain ng insektong ito, ay parang sa mga langaw sa totoong buhay. Dinidigest nila ang pagkain sa labas ng katawan, at saka iniinom ang natunaw na pagkain. Pagkatapos, inutusan ni Laubay ang dalawang gwardya na pumasok sa laboratorio, at gamit ang stun gun ay pinatulog ang mga alien, at ibinalik sila sa hawla. Pagkatapos ayusin ang lahat, dumating ang boss na si Boyka, at nakita niyang natunaw na ng alien ng hybrid na si Tuto. Kaya tinanong niya ang progreso ng pananaliksik sa pag-restart at pag-restore ng hybrid. Kumusta na? Sa konsepto ay posible ito, pero sa realidad ay hindi pa namin nagtatagumpay. 6 na bilyon nang nawala ng ganito lang. Hindi na pwedeng pumasok ang mga bata sa laboratorio, maliban kay Wendy. Mula sa pag-uusap makikita na kahit may cloud archive,
Hindi nila kayang direktang mag-download at gumawa ng hybrid na may parehong kamalayan. Marahil sa proseso ng pag-iimbak ng kamalayan, ay may nawawala o kulang. Kaya tanging habang buhay pa ang subject, sila makalilipat ng kamalayan. Pagkatapos suriin ang buong recording ng pagkamatay ni Tuto, napagtanto rin ni Boyka na ang tupa ang may kagagawan. Patapos ang mainat na pagtutuos, ginamit niya ang isang diversion tactic na naging dahilan ng aksidente ni Tuto. Karamihan sa hayop ay may ideya ng sanhi at bunga, ngunit ang tupa ay hindi direktang nakinabang sa ginawa nito. Ang tunay na nakinabang ay ang mga langaw. Kung ganoon, bakit niya ito ginawa? Sa oras na iyon, pumasok si Wendy at nakita ang sandaling namatay si Tuto. Tugma rin siyang nagulat kahit na iginiit ni na Boyko na aksidente ng iyon at kontrolado na ang sitwasyon. Ipinahayag pa rin ni Wendy na kailangan itong sabihin sa ibang hybrid na kayang patayin sila ng alien. Ngunit mariing tumuto si Boyka. Tadaan na siya ng mga hybrid na may isip bata ay mawawala sa kontrol kapag mabalitaan ang pagkamatay ng kasama. Alam mo naman kapag ang bata ay nag-isip ng masama, Diyos ko hindi tayo ligtas. Bigla na lang hindi na sila makapausap, hindi tayo ligtas. Kaya inutusan niya ang seguridad na pigilan si Wendy na lumabas. Hindi nagpasindak si Wendy at agad gumawa ng tunog ng alien. At ang alien na dating konektado sa kanya ay lumaki na. Pagkarinig ng tunog, agarang sumanpok ito sa glass chamber. Sa katunayan ng malaman ni Wendy na binura nila ang alaala ni Iris, hindi na siya nagtitiwala sa mga matatanda. Nakita ito ni Boyka, kaya agad niyang sinubukang pakalmayan ng ibang hybrid. Diyos ko, nasaan ang iba, kailangan manganap sila bago siya. Ngunit napansing may problema sa kanilang lokasyon sa screen. Maliban kay Tuto na terminated na, lahat ay offline. Napagtanto niya agad, may nagpatay ng track and device ng mga hybrid. Samantala, dinala ni Wendy ang kapatid niya at hinanap ang ibang hybrid. Ngunit si Iris lang ang handang umalis. Ang pag-burn ng alaala ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Pero ayaw umalis ng batang itim. Matagal na niyang pinainditan si Wendy dahil palaging paborito siya ni Boyka. Kaya ang padalis ni Wendy ay eksaktong nais niya. Ngunit bago umalis, may kailangan pang gawin si Wendy. Direct siyang nag-hack sa security system para lamang mabuksan ang chamber ng alien na nakakonekta sa kanya. Ano ang ginawa mo? Hindi pa sila gaanong nakakalayo nang madiskubre nila ang sarili nilang libingan. Sa mga nakaraang episode, palaging binabanggit ng serye ang isang malalim na tanong. Ang mga taong may katawan ng tao. Pagkatapos na download ang kamalayan, sila na naging hybrid, ay sila pa rin ba o hindi na? Pagkatapos ng lahat ang kaluluwa ay isang mahirap ipaliwanag na konsepto. At baka wala talagang objektibong sagot sa tanong na ito. Ngunit malinaw na, matapos makuha ang bagong katawan at kakayahan, lalong lumalayo si Wendy sa dati niyang sarili. Halimbawa ang pagpayag na pumatay ang alien. Kung noon iyon, hindi iyon gagawin ni Wendy. Samantang hinawakan ni Miet ang libinan. At sa wakas ay tinanggap na ang dating kapatid niya ay patay na. Pero buti na lang, mukhang naniwala siya na ang Wendy na may kamalayan ng kapatid niya ay ang kapatid pa rin niya. Na para bang sinasabi na ang kamalayan ang siyang tunay na bumubuo sa isang tao. Kasabay nito, ang batang itim at si Slayly na nagdala sa doktor ay nasalubong ang seguridad sa daan. Kaya mabilis din ang ibinaba ang doktor at nagtago sa tabi. Nagtago sa tabi, pero nang umalis ang seguridad, nadiskubre nilang wala na ang doktor. Hintay. Saan na ba natin siya hinidapag kanina? Sa sandaling iyon, isang aksidente ang naganap, biglang nahulog mula sa puno ang facehugger. Diyos ko, patayin yan. Hintay, kasunod nito, lumapit ang doktor na parang walang nangyari. Nito ang kanyang mukha na para bang wala siyang natatandaan. At sa ilang salita lang, nainganyo siyang sumunod sa dalawang bata papunta sa dalampasigan. Pero habang naglalakad sila, unti-unting bumalik ang alaala ng doktor. Naalala niya ang lahat, parang tinamaan siya ng facehugger. Naalala niya na si Slayly ang nagbulong sa kanya. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay, hindi kailangang tumakas ng mga bata. Matutulungan niyo sila para maibalik sila. Kailangan lang nilang umamin at magiging mababait silang bata. Okay ba? Pero paglingon niya, may nangyaring hindi inaasahan. Bigla siyang nagsuka ng dugo. At agad siyang bumagsak sa sakit. Anong nangyari? Tulungan niyo siya. Arthur. Ano gagawin natin? Anong nangyari? Sa gitna ng takot ng dalawa,
Biglang sumirit palabas ang chestburster at mabilis na tumakas papunta sa damuhan. Noong unang episode sinabi na ng doktor na gusto niyang magkanap at ngayon nanganap na siya. Isang alien na pumatay sa kanya at ito ay tumutugma sa 14 ng Alien series, reproduction, na minsan ay puno ng sakit at pagkawasak pero kailangan pa rin magpaliwanag si Slaley kay Lauye. Kaya wala siyang nagawa kundi kalad ka rin ang bangkay ng doktor. At dinala niya ito sa lugar ng pagtatagpo. Nandoon na si Lauye, kasama ang dalawang underwater squad. At nakatago na sila, ang pagkikita nila ay senyales ng oras ng pag-akyat sa isla. Kailangan muna nilang lumikha ng sapat na pagulungan para sila makaligtas at makalis. Pero nang makita niya ang walang lamang katawan ng doktor, lahat ng peking pagkakaibigan niya ay tuluyang naglaho kahit anong paniwanag ni Slaley na ginawa niya ang lahat at huwag saktan ng kanyang ina. Hindi ito pinansin ni Lauye. At dahil bigo sa pangunahing target, nagpasya siyang kunin ng isa pang target. Pagkatapon niya sa doktor sa ilog, sila'y nagtungo sa isla ng Himala. Kasabay nito, namuli naman ni Wendy ang nakaambang seguridad. Inutusan silang sumuko, ngunit sa halip ay sinabi ni Wendy, "Umalis tayo." "Hindi Marcy, bilasan mo." Kung hindi bakit, nang makitang ayaw umatras ng palaban, hindi na nagdalawang isip si Wendy. "Ano ba yung halimaw na yan?" "Hindi ka talaga madidismaya sa perpektong mamamatay na nilalang. Ang alien na nakatago sa puno ay pumatay ng buong grupo sa ilang segundo. Pagkatapos ay lumapit ito kay Wendy at napakanta ito ng haplos ni Wendy. Pagkatapos, nagbigay siya ng tunog na utos, magtago at sumunod. At habang nagpapatuloy si Wendy, ang alien na lumabas sa katawan ng doktor ay agad na namuri ng isang lambat. Mukhang may matadal ng nagmamanman sa kanya. Hindi nagtagal. Naka-infiltrate na ang grupo ni Lauye sa base. Ngunit hindi nila inakala na biglang ramada sa ang napakaraming sundalo. Yun pala, lahat pala ay bitag ni Laubay. Matagal na niyang muling binuksan ang tracking ng mga hybrid. Ang plano ay hayaang tumakas sina Slaley para maingganyo si Lauye na manguli at sabay ding makuha ang bagong alien. Si Laubay ang tunay na nakinabang. Samantala si Wendy, sa wakas ay nakarating sa pantalan at ang malayang mundo sa labas. Parang inaanyayahan na sila, pero pagkasampa nila sa bangka, may nangyaring biglaan. Isang grupo ng security ng Genius Company ay nakaabang na pala roon. Sa patigasan ng magkabilang panig, may sinabi ang seguridad na talaga namang palapongan. "Huwag kayong bumaril, baka masira ang produkto. May utos akong dalhin kayong pabalik. Tigilan ang pagpapaputok, sinira mo ang plano bata." Sabi ni Mr. Strawberries, "Lumayas tayo. Hindi na kami babalik kailanman." Bumaba kayo ngayon din. Ang pagtatapon ng manikap ay nagpagalit agad kay Iris. Nakita na kita. At binunot niya ang bibig ng kalaban. Isang malaking labanan. Nang magsimulang mabugbog si Miet, walang duda. Hindi kayang tapatan ng sundalo. Ang hybrid na nagkakahalaga ng 60 bilyon. Nang makita ni Wendy na marami sila, gusto niya itong tapusin agad. Kaya tinampay niyang tawagin ang alien. Hindi niya inakalam, si Miet mismo, ang sasakal sa bibig niya. Sa sandaling iyon, tinamaan ng bala si Iris. Kitang-kita niyang tatamaan na rin ang kapatid niya. Kaya agad humarang si Miet. Ngunit muli siyang nabuwal. Kasabay nito, naagad ni na Iris at Wendy ang kalaban. Ngunit mas mabagsik si Iris. At mukhang mapapasama ang sundalo. Kaya agad kumilos si Miet at binalil si Iris. Hindi. Sa sitwasyong ito, mas malaki ang pinsalang dulot ng spandan sa hybrid kaysa sa alien. Ano ang ginawa mo? Ibaba ang baril. Ano ang ginawa mo?